Nararamdaman mo na ba na parang hinihintay lang ng universo ang tamang sandali para gantimpalaan ka? Na lahat ng iyong paghihirap, tahimik na panalangin, at mga gabing walang tulog ay may tinutumbok na mas dakilang layunin? Leo, ang sandaling iyon ay mas malapit kaysa inaakala mo. Pagkatapos ng Mayo 26, isang kosmikong pintuan ang bubukas. At ang naghihintay sa kabila nito ay maaaring baguhin ang lahat. Hindi ito basta-bastang hula ng horoscope. Isa itong banal na takdang oras na sa wakas ay umaayon sa apoy na nasa loob mo. Kung matagal mo nang hinihintay ang iyong breakthrough, ang panahon para mapansin ang iyong liwanag, ito na yon. Hindi ka nakalimutan ng universo. Inihahanda ka lang nito. Leo, ang tanda ng pagiging hari, pinamumunuan ng nagliliyab na araw, isinilang upang manguna, magningning, at bumangon. Pero kahit ang pinakamalalakas na leon ay minsang kailangang dumaan sa dilim. Bitbit mo ang mga pangarap na tila naantala, mga pag-asang tila hindi pinapansin, at pusong tahimik na bumubulong. Kailan naman ako? Matagal nang nakikinig ang universo. At ngayon, handa na itong tumugon. Pagkatapos ng Mayo 26, 2025, magsisimulang gumalaw ang mga bituin at ang pagbabagong ito ay hindi basta-basta. Ito ang simula ng isang makapangyarihang timeline ng swerte na eksklusibong itinakda para sa iyo. Umaayon na ang kosmos sa iyong panig, itinutulak ang mga pintuang dati tila sarado. Pero hindi lang ito tungkol sa swerte, ito'y tungkol sa pagkakatugma ng tadhana at kahandaan. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang emosyonal at astrological na paglalakbay. Ibubunyag namin kung ano ang darating, bakit ito dumarating ngayon, at paano mo makukuha ang bawat patak ng tagumpay na nakalaan sa'yo. Ang kosmikong paghahanda. Sa loob ng mga nakaraang buwan, tahimik ngunit tiyak ang pagkilos ng universo. Dahan-dahang inaayos ang mga bituin, planeta, at mga enerhiyang daan para ihanda ang isang banal na sandali na minsan lang dumating sa bawat henerasyon. At para kay Leo, ang sandaling iyon ay hindi na malayo. Narito na, sa mismong likod ng Mayo 26, 2025. Sa gitna ng paghahandang ito ay ang araw, ang iyong ruling planet. Napapasok sa isang makapangyarihang trine kasama si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, swerte, at mga himala. Kapag ang araw at Jupiter ay nagtugma, hindi lang sila nagdadala ng liwanag, sila ay nagdadala ng pag-angat. Binubuksan nila ang mga pintuan kung saan malayang dumadaloy ang tagumpay, kasaganaan, at pagkilala. At para sa Leo na nabubuhay sa layunin at pananabik, ito ang sandaling magsisimula ang lahat. Pero hindi lang ito. Si Mars din, ang planeta ng matapang na pagkilos, lakas ng loob, at mga biglaang tagumpay, ay papasok na rin sa iyong enerhiyang espasyo. Palalakasin nito ang iyong determinasyon, sisindihan ang iyong pananaw, at bibigyan ka ng tapang para habulin ang mga bagay na dati itila imposible. Parang sinasabi ng universo, heto na ang sandata mo, kunin mo na ang nararapat sa'yo. Kasabay nito, ang buwan, ang tagapangalaga ng intuwisyon, damdamin, at espiritual na tiyempo ay pansamantalang aayon sa paraang titindi ang iyong pakiramdam. Lalalim ang iyong mga panaginip at ang iyong puso ang magsisilbing gabay. Kung nitong mga nakaraang araw ay naging emosyonal ka, naging mapagmuni-muni, o hindi mapakali, hindi yan basta damdamin. Yan ay ang kaluluwa mong nakararamdam ng nalalapit na pagbabagong espiritual. Ang pagkaka-align na ito ay napakabihira. Hindi ito pangkaraniwang lingguhang pagbabago ng horoscope o isang mabilisang phase. Isa itong sandali kung saan ang tatlong higanteng celestial, ang Araw, Jupiter, at Mars, ay bumubuo ng isang tatsulok ng pagbabagong anyo sa paligid ng iyong tanda. Para itong isang spotlight mula sa langit mismo. At ang paghahandang ito ay hindi lang sa langit nagaganap, kundi pati sa loob mo. Napansin mo bang naging mas sensitibo ang iyong kutob? Na parang may bumabalik na mga lumang pangarap, hindi natapos na layunin, at mga kakayahang noon, ay di mo nabigyang pansin, yan ang universo,
Pinapalambot ang lupa bago itanim ang binhi. Hindi aksidente na ang takdang araw ay pagkatapos ng Mayo 26. Ang petsang ito ay hindi lang basta petsa. Ito ay isang kosmikong hudyat. Isang senyales na nagsasabing, Leo, handa ka na. Kumpleto na ang paghahanda. Lumakad ka patungo sa iyong kapalaran. Ang panloob na paghahanda ni Leo bago dumating ang isang dakilang pag-angat, laging nauuna ang katahimikan, ang tila silid-hintayan ng kapalaran. Para kay Leo, matagal na ang katahimikang ito. At kung minsan, nakakabinging katahimikan pa nga. Sa likod ng matatag mong ngiti at matapang na presensya, may mga tahimik kang laban na hinarap. Mga desisyong ginawa sa dilim. Mga luha na pinahid ng walang ibang nakakaalam. Ang bigat ng dinadala mo, Leo, pero patuloy ka pa ring lumalaban. Sandali, pumasok tayo sa puso ng isang tulad mo. Isipin mo si Alisa, isang Leia. Ambisyosa, malikhain, isinilang na may ningning na kayang pagliwanagin ang bawat silid na pasukin. Pero nitong nakaraang taon, unti-unting nawala ang kinang na yon. Natigil ang kanyang mga proyekto. Naging isang panig ang kanyang mga relasyon. May mga oportunidad na halos maabot, pero biglang naglaho. At nagsimula siyang tanungin ang sarili, mga tanong na dati hindi niya kayang sabihin ng malakas. Paano kung hindi talaga ako nakatakdang magtagumpay? Paano kung lumipas na ang panahon ko? Pero ang hindi alam ni Alisa at ng maraming Leo ngayon ay hindi siya kailanman kinalimutan ng universo. Inihahanda lang siya. Ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi, mga banal na pag-iwas ito sa maling landas. Ang mga pagkabigo ay hindi sirang kaluluwa, kundi hinubog na espiritu. Habang tila walang nangyayari sa ibabaw, may malalim na pagbabago sa ilalim. Sa likod ng lahat, unti-unting lumalambot si Alisa. Ang egong dati nakasandal sa palakpakan, ngayon ay unti-unting bumabalik sa tunay na layunin. Hindi na niya hinahabol ang pagkilala. Hinahanap niya ang kaakibat ng kanyang misyon. Muli siyang bumabangon ng maaga, tinusulat ang kanyang mga layunin na may tahimik ngunit matinding paninindigan. Muling kumokonekta sa puso niya. Hinarap ang mga sugat na dati ibinaon. At hindi niya alam, unti-unti na siyang umaayon sa enerhiyang gustong dalhin ng universo sa kanya. At ito rin ang totoo para sa napakaraming Leo sa ngayon. Ikaw ay dumaan sa isang espiritual na konstruksyon, tinatayo ang emosyonal mong tibay, tinuturo ang iwan ang survival mode, at muling pinapaalala kung sino ka sa likod ng mga inaasahan ng mundo. At hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan, hindi umuungal ang leon hanggang sa dumating ang tamang oras. At malapit na yon. Marahil ay napapansin mo na ang mga senyales, bahagyang galaw ng swerte, bigla ang mga panaginip, angel numbers tulad ng isang-isa. Isa, o 8, 2-8. O mga sandaling tila may malaking mangyayari. Baka may mga taong mula sa iyong nakaraan ang biglaang lumitaw muli. Hindi aksidente, kundi paalala kung gaano ka nakalayo sa iyong paglalakbay. Dahil ang panloob na pagbabagong iyon, ang emosyonal at espiritual mong paghahanda, iyon ang susi. Hindi basta ibinibigay ng universo ang kayamanan sa hindi pa handa. Ibinibigay ito sa mga nagsumikap sa loob, tahimik, pero totoo. At ikaw, Leo, ginawa mo na ang trabaho, kahit hindi mo ito napapansin. Nagpakita ka ng katatagan. Naniwala ka sa gitna ng katahimikan. At ngayon, ang entablado ay inihahanda na. Malapit nang bumukas ang kortina. Hindi lang ito paghihintay, ito ay pagsasaayos. Mayo 25, ang sandaling babago sa lahat. Para sa karamihan, ang Mayo 25, 2025 ay isa lang pangkaraniwang araw. Pero para kay Leo, ito ang araw na mahina ngunit malinaw na bubulong ang kalangitan. Panahon mo na. Mula sa unang pagising mo, may mararamdaman kang kakaiba. Ang hangin ay tila mas presko. Ang bawat hinga, mas malalim. At ang tibok ng puso mo, may dalang tahimik ngunit malinaw na kaalaman. Para kay Alisa, ang ating larawan ng isang Leo, nagsimula ang araw na tila normal lang.
Bumangon siyang medyo antok pa. May hawak na kape. Nagbabasa ng emails. Walang inaasahan. Pero bigla, may nangyari. Isang mensahe mula sa taong dati niyang hinahangaan, nag-aalok ng biglaang oportunidad. Isang proyektong inaplayan niya buwan na ang nakalipas. Ngayoy aprobado na. Isang kaibigan ang tumawag at nagsabing, "Ewan ko kung bakit, pero ikaw ang nasa isip ko. Gusto kitang makita muli." Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay banal na tiyempo. Astrologically, ang Mayo 26 ay nagsisilbing simula ng isang makapangyarihang enerhiyang aayon sa iyo. Lumalawak ang impluwensiya ni Jupiter para sa iyong kapakinabangan at ang araw ay nakaposisyon sa likod nito, pinatitindi ang lahat. Ang buwan ay bahagyang dadaan kay Mars na hindi lang magpapalakas ng iyong intuition, kundi pati ng iyong aksyon. Ang tagpong ito ay bihira, para itong kosmikong launchpad na magsisimula ng lahat. Maaring mapansin mong bumabalik ang iyong kalinawan, ang ideyang matagal mo nang isinantabi, biglang nagiging malinaw. O baka isang simpleng post sa social media ang biglang pumukaw ng pansin. Hindi ito basta maliliit na tagumpay. Ito'y mga palatandaan na nililinis na ang landas mo. At sa emosyon mo, mararamdaman mong may tumama sa loob. Ang pagdududa sa sarili na matagal nang nakakapit sa'yo, unti-unting bumibitaw. Ang takot na dating pumipigil sa'yo, lumiliit. Magsisimula ka ng kumilos muli, hindi dahil desperado ka, kundi dahil may tahimik kang kumpiyansa. Magsasalita ka ng may lakas ng loob, at sa pagkakataong ito, makikinig ang mga tao. Hihiling ka ng totoo mong nais, at ang mga pintuan ay magbubukas. Ang kagandahan ng Mayo 26 ay hindi sa lahat ay mangyayari sa mismong araw na iyon, kundi dahil ito ang simula. Parang unang bitak ng liwanag bago sumikat ang araw. Parang sinasabi sa'yo, tapos na ang kadiliman. Papalapit na ang init at liwanag. Pero tanging ang mga handa at mulat lamang ang makakaramdam nito. Kaya sa pagdating ng Mayo 26, huwag magmadali. Gumising ka ng dahan-dahan. Pakinggan ang iyong katawan. Magmeditasyon. Magsulat sa iyong journal. Banggitin ng malakas ang iyong mga layunin. Maglakad ng may kamalayan. Damhin ang langit sa itaas. Magbantay sa mga mensahe, sa mga numero, sa mga usapan, sa galaw ng damdamin mo. Magsasalita ang universo, hindi malakas pero malinaw. Dahil pagkatapos ng araw na ito, hindi na babalik sa dati ang iyong buhay. Magsisimula na itong umusbong sa kung ano talaga ang itinadhana para sa iyo. Ang timeline ng swerte, simula Mayo 27, Mayo 27. Isang araw matapos bumukas ang kosmikong pintuan. Gigising kang mas malinaw ang isipan. May nagbago. At kahit tila maliit, hindi ito maikakaila. Mas matalas ang iyong pandama. Mas matingkad ang mga kulay sa paligid. Mas buhay ang mundo. Pero hindi ang mundo ang nagbago. Ikaw yon. Para kay Alisa, ang ating Leo na salamin ng kwento, ito ang umagang sa wakas ay binuksan niya ang lumang notebook na matagal niyang iniiwasan. Sa loob nito, mga layuning hindi natapos, mga pangarap na nakalimutan, mga ideya sa negosyo, mga vision board. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na ito tila imposible. Pakiramdam niya, ito'y nakatakda talaga. Mayo 27 hanggang Mayo 29. Magsisimula ka nang makita ang bunga ng mga binhi na itinanim mo noon pa. Yung resume na ipinadala mo, may tatawag. Yung video na matagal nang naka-upload, biglang may views. Yung ideyang muntik mo nang bitawan. May estrangherong biglang humanga. Unti-unting hinihila ng iyong enerhiya ang mga bagay na tumutugma sa'yo. Ang kaibahan lang ngayon, handa ka nang tumanggap. Mayo 30. Hunyo 2 panahon ito ng momentum. May mga oportunidad sa karera na maaaring lumitaw mula sa simpleng usapan, bigla ang email, o tila random na pagkikita. Kung matagal ka nang naghihintay ng oo, darating na ito. Kung nalilito ka sa isang desisyon, biglang lilinaw ang lahat, parang kidlat. Babalik ang iyong tapang. Mas mahalaga, mapapansin ka na.
Makikita ka sa mga espasyong dati hindi ka pinapansin. Mababanggit ang pangalan mo ng mga lider. May isang taong may impluwensya ang mapupukaw ang interes sa gawa mo, sa estilo mo, sa presensya mo. At Leo, dito muling sisiklab ang apoy sa loob mo. Hunyo 3, Hunyo 5. Magsisimula ring magbago ang mga personal na relasyon. Mas naaakit mo na ang mga taong may emosyonal na pagkahinog. Yung hindi sisindihan ang iyong liwanag para lang patayin ito. Maaaring may mga dating ugnayan na bumalik para sa closure o para magbukas ng bagong yugto. Pero ngayon, tatanggapin mo sila mula sa lugar ng lakas. Para sa mga Leo na umiibig o umaasam ng pag-ibig, ito ang panahong muling sumusulat ang universo ng isang bagong kwento. Maaaring may makilala kang isang tao, hindi lang basta tao, kundi isang soul connection na makikita ang puso mo bago pa man malaman ang pangalan mo. Hunyo 6, Hunyo 10, magiging magnet ng kayamanan ang iyong enerhiya. Dito maaaring dumating ang mga bayad na delay, sorpresa na bonus, o biglang lumitaw na bagong pinagkakakitaan. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagkilala na kaya mong lumikha. Maaaring maramdaman mong handa ka ng magtaas ng presyo, i-pitch ang negosyo, o simulan ng matagal mo nang iniisip na side hustle. At ang kumpiyansa mong yan, hindi na galing sa ego, kundi sa pagkakatugma. Hindi ka na nagpupumilit. Umaagos ka na Hunyo 11, Hunyo 15. Sa panahong ito, Leo, mapapansin mo na ang pagbabago ay hindi lang panlabas, kundi sa salamin mismo. Mas matuwid ka ng tumayo. Mas may lakas ka ng magsalita. Mas malalim ang tiwala mo sa sarili. Hindi mo na pinagdududahan ang bawat hakbang. Kumikilos ka na ng may layunin. At ang enerhiyang yan, ipinaparamdam ito sa mundo. Muli kang nagiging main character sa sarili mong kwento. Hindi sa pamamagitan ng paghingi ng atensyon, kundi sa pamamagitan ng presensyang hindi maikakaila. Tumutugon ang mundo sa enerhiya, at ang sayo ngayon ay hindi mapigilan. Hunyo 16 at mga araw pa matapos ito, magsisimula kang lumikha mula sa pananaw, hindi sa takot. Susugal ka, hindi dahil desperado ka, kundi dahil sigurado ka. Ang ulap na dati bumabalot sa iyong landas, ngayoy nawala na. Ang tanawin ngayon ay puno ng potensyal, pasyon at layunin. At ito pa lamang ang simula. Ang totoong mahika ng timeline na ito ay hindi ito isang beses lang, kundi isang mahaba at malalim na arko ng pagbabagong anyo. Ang bawat araw matapos ang Mayo 26 ay isang paanyaya para lakarin mo ang buhay na para talaga sa'yo. Leo, ito ang iyong banal na timeline ng swerte at ikaw ang bida ng kwentong ito. Ano ang dapat gawin ni Leo para matanggap ang enerhiyang ito? Maaaring ibigay lamang ng universo ang mga biyayang handa kang tanggapin. At ngayong unti-unti nang bumubukas ang iyong timeline, Leo, ang misyon mo ay hindi habulin, kundi iayon ang sarili. Dahil ang swerteng ito ay hindi galing sa tsamba, kundi sa bersyon mo na naniniwalang karapat-dapat ka talaga. Upang matanggap ang nakalaan para sa'yo, kailangan mo munang kilalanin muli ang sarili mo. Iwanan mo na ang mga pagdududang ipinasok ng iba sa puso mo, ang mga boses na nagsabing, "Sobra ka. Masyado mong malaki ang pangarap. Hindi mo yan maaabot." Hindi mo kailanman kailangang pasanin ang mga salitang yan. Ito ang panahon ng pag-aalala ng totoo mong pagkatao. Alalahanin mong ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ang pinagmumulan ng liwanag. Hindi ka isinilang para magtago, lumiit o makontento sa kaunti. Isinilang ka para magningning, mamuno at magmahal ng buong buo. Pero para magawa mo yan, kailangan mong alisin ang mga harang na pumipigil pa rin sa'yo. Bitawan mo ang takot na mapansin. Bitawan mo ang pagkakonsensya sa pagnanais ng mas marami. Bitawan mo ang ugaling naghihintay ng pahintulot. Hindi mo yan kailangan. Ang enerhiyang paparating matapos ang Mayo 26 ay humihiling ng tapang kahit hindi ka komportable. Tumalon sa pagkakataon. Tumawag. Mag-apply kahit iniisip mong hindi ka pa handa. Simulan ng proyektong
Matagal mo nang ipinagpapaliban. Pumasok sa silid na parang iyo na ito mula pa noong una. Pero, makinig ka rin. Hindi palaging malakas magsalita ang universo. Minsan, bumubulong ito sa anyo ng mga synchronicity. Isang numerong paulit-ulit mong nakikita, isang kantang tumatama sa puso mo, isang komento ng estranghero na tila para talaga sa'yo. Hindi iyon aksidente. Mga mensahe yon, sundan mo. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay maiintindihan ng iyong pag-angat, at ayos lang yon. Hindi mo tungkuling ipaliwanag ang sarili mo. Tungkulin mong maging totoo sa kung sino ka. Magtakda ng hangganan. Magpahinga kapag kailangan ng kaluluwa mo. Magsabi ng hindi nang walang pagsisisi. At magsabi ng oo nang may kapangyarihan. At higit sa lahat, banggitin mo ng malakas ang mga nais mo. May lakas sa pagdedeklara, isulat mo, i-record mo, ipanalangin mo, isayaw mo. Dahil habang lalo mong isinasabuhay ang mga hinahangad mo, mas mabilis ka nilang matatagpuan. Leo, ang biyayang ito ay hindi lang regalo. Ito ay salamin ng iyong paglago. At ang universo ay matamang nakatingin. Magpapakita ka ba na para bang iyo na talaga ito? Dahil kapag ginawa mo yon, bubukas ang mga pintuan. Huling mensahe, Leo. Sapat na ang iyong paghihintay. Nilabanan mo ang mga bagyong hindi nakita ng iba. Itinaas mo pa rin ang ulo mo kahit mabigat ang pakiramdam sa loob. Ikaw ang naging liwanag para sa napakarami. Kahit noong panahong hindi mo mahanap ang sariling ilaw. Pero ngayon, muling ibinaling ng universo ang tingin nito sa'yo. Hindi aksidente ang Mayo 26. Hindi lang ito basta petsa. Ito ang hangganan. Mula sa araw na ito, hindi ka na lang basta lumalakad sa oras. Lumalakad ka na sa mismong timeline mo. Ang timeline na noon pa man ay isinulat para sa'yo. Pero kailangang maghintay hanggang sa maging handa kang dalhin ito, hindi sa pamamagitan ng ego, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sa pagmamalaki, kundi sa layunin. Hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano. Hindi mo na kailangang magpagod para sa halaga mo. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang mundo na piliin ka. Dahil ngayon, Leo, mararamdaman ka na ng mundo. Hayaan mong bawat hakbang mo pagkatapos ng Mayo 26 ay puno ng intensyon. Magsalita ka lamang ng bagay na umaayon sa iyong tadhana. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong tunay na rumirespeto sa iyong liwanag. Lumikha ka ng walang paghingi ng paumanhin. Kumilos ka ng may tapang. Mamuno ka ng may puso. At kung sakaling muling sumilip ang pagdududa dahil minsan ay mangyayari ito, tandaan mo lang. Hindi humihingi ng pahintulot ang leon para umungal. Umuungal lang siya. Kaya umungal ka, Leo. Uungal ka gamit ang iyong pananaw. Uungal ka gamit ang iyong tapang. Dahil ang sandali mong matagal na hinihintay, hindi na paparating, nandito na. At handa na ang mundo para sa'yo.